Tigil. Nakakahiya. Nahuli ko na kayo. Sino ba talaga ang nakakahiya? Bakit ikaw? Ay naku, kailangan ko nang sunduin ang apo ko. Kailangan ko na siyang kunin. Hey, hintayin mo ako. Sasama rin ako. Sige, sabihin mo, bakit ang laki ng eksena? Anong balak mo? Mahuli sa akto? O gusto mo lang na basta akong mapahiya? Ha? Ginoong Jin, nagkamali po kayo ng akala. May nagbigay po ng balita sa amin na may nangyari kay Leian. Kaya kami dumating dito. Hindi lang namin inasahan na kayo pala ay kasama ni Leian. Sino kayo? Gusto kong malaman kung sino ang may ganitong lakas ng loob na magtago sa aking fiancé at manghimasok sa inyo. Ako. Si Miss Liuer. Tingnan mong mabuti. Ako si Qin Zaishi. Hindi ito tungkol sa mga tao na laging sumusunod sa'yo, na pinapagalitan mo ng walang dahilan. Hindi uubra ang kasinungalingan sa akin. Ang nangyari ngayon. Huwag nang maulit-muli. Kung hindi, hindi ko masisiguro. Ang nangyari ngayon, maaari bang makarating ito sa tainga ng matandang ginang? Liu Leian. Itong mag-inang ito, palagi bang nakatutok sa'yo? Umalis na ang tao. Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Shin Zeki, parang pinatay mo ang asno pagkatapos gamitin. Gising ka na. Mababang hayop. Pasensya na. Ako iyon. Akala kita yung taong iyon, kaya kita sinaktan. Binibining Liu, kailangan mo talagang tingnan ang mga mata mo. Nandito tayo kay Shina ito. Ano man ang tingnan, hindi ito mukhang iyon na gago. Si Shi. Ikaw ay Qin Zaishi. Ito ba ay tinatawag na masamang kapalaran? Ipakilala ang sarili gamit ang business card. Sobrang malikhain. Hindi ka nagkamali. Qin Xiao, salamat sa tulong mo. May kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. Sandali. Yung tarantado. Paano mo balak ayusin ito? Nasaan ang gagaw na to? Huwag mo akong tingnan. Hindi mo pwedeng sisihin ako. Ikaw kasi ang nagmamadali. Kung hindi naman, hindi ko sana nakalimutang higpitan ang tali. Napagkaitan ng katarungan ang gagaw na to. Tumalon mula sa ikasampung palapag, tumalon mula sa ikasampung palapag. Wala siyang takot na mabangga. Qin Xiao, salamat sa iyong tulong. Kung wala kayo, baka ako. Kung gusto mong bumalik sa pamilya Liu, maaari kitang ihatid, pabalik sa bahay ng Liu. Wala na ang papa, kahit na mahal ako ng lola. Pero sa katunayan, matanda na siya. Hindi ko naman siya maaasahan sa lahat ng bagay. At saka si Dong Yuba. Huwag naman, babalik ka rin sa pamilya Qin. Narinig ko na nangako ka kay Tio Qin na mananatili ka sa bahay niya ng 3 buwan. Ang tao ay hindi dapat magsinungaling. Ngayong gabi dito ka matutulog. Nakahanda na ang mga gamit sa pagligo. Kung may kailangan ka, maaari mo akong lapitan. O kaya, utusan ang katulong. Salamat. Magandang gabi. Magandang gabi. Ay, sabi mo, kung malaman ni Ginang, Liu, na ikaw ay isang nagpapanggap na baboy na kumakain ng tigre, baka matakot siya, at tumakbo palayo. Ay, bigla kong naisip na talagang kailangan ng grupo na magbukas ng isang sangay sa Africa. Sa tingin ko, ikaw ang pinakamainam na kandidato. Sige, sige, sige. Hindi kita kayang labanan. Ay, balik tayo sa usapan. Talaga bang handa ka na nabitawan ang taong apelyidong Lin? Paano mangyayari yun?
Ngayon, sa eksena ng pagtakbo sa mataong lugar, nagdulot ng maraming mamamayan na nagtipon at nag-usap-usap. Agad na dumating ang pulis sa lugar, kinuha ang lalaki, at dinala siya mula sa lugar. Ayon sa paunang pagtataya, maaaring may kasaysayan ng sakit sa isip ang lalaki. Siya ay dinala sa ospital para sa paggamot. Ito ay isang maliit na aral lamang. Maaaring ituring na paalala sa kanya. Walang pakialam na. Mamatay na lang. Itong litrato, tinitingnan lang. Mukhang litrato ng hubad na lalaki. Dalawang lalaki. Tumingin sa litrato ng hubad na lalaki. Siya at si Chin Zaishi. Hindi naman. Ikaw, bakit ganyan ka tumingin sa akin? Ikaw at si Bai Peiran. Nasa kwarto na nanonood ng ganong mga larawan. Nakita mo. Masyadong maliwanag. Mahirap hindi makita. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo, iniisip ba niya na sobra na ako? Basta't gusto mo, ayos lang. Pero, tungkol dito, alam ba ito ni Tio Chin? Hindi siya nakikialam sa bagay na ito. Karaniwan ay, ako ang nagdedesisyon. Tio Chin, talagang isang maliwanag na ama. Ngunit, hindi mo rin ito masisisi, tungkol sa mga damdamin. Hindi sigurado. Anong? Ayun. Pupunta ako sa ospital. Magpatuloy kayo. Hindi sa she. Naiintindihan ba niya na may kakaibang bagay? Ipaliwanag mo ng maayos sa kanya. Kung hindi, kapag tunay siyang na-misunderstand, mas magiging mahirap na. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos niyang makauwi mula sa ospital, pupuntahan ko siya. Ospital. Siya ay nagkasakit. Hindi ka man lang magpapakita. Pumunta siya kay Linyu. Hindi ako nagkakamali, di ba? Pumunta siya sa gago na iyon. Sang-ayon ka pa. Hindi mo siya pinigilan. Bakit ko siya pipigilan? Nakalimutan mo na yung batang iyon. Nagawa na ang ginawa. Pwede namang maawa si Liu Leian. Nabaliw sa pag-ibig. Na-mislead siya ng mga salitang sinabi ng batang yun. Sa isang kisap mata, anong gagawin? Hindi siguro. Isa lang siyang simpleng tao. Hindi naman siya tanga. Pumunta siya sa ospital para hanapin yung apelyidong Lin. Siguradong may dahilan siya. Hindi pa nga siya kasal. Sobrang spoiled na. Sana hindi ka magsisi sa hinaharap. Ayo. Okay ka lang ba? Ikaw. Bakit ka nandito? Hindi baka. Dumating ka para magbayad ng utang sa akin, di ba? Ayok. Ikaw ay na-hospital. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nako, nananatili ka pa bang nagagalit dahil sa nangyari sa pamilya Chin? Sisi mo ba ako? Wala ka nang maalala. May ganitong side effect pala ang gamot na iyon. Ano ba ang nakalimutan ko? Pakiusap, paalalahanan mo ako. Haha. Ayos lang. Kung nakalimutan na. Hindi mahalaga. Haha. Ayo. Ito ang paborito mo. Prinsipe ng prutas. Halika, tikman mo. Masarap, ang tamis. Kung matamis, kain ka pa. HMM. Ang sarap ng cake na ito. Leian. Kailan ka naging ganito kagaling? Bakit hindi mo ako pinagsilbihan noon? Ay naku. Sumasakit ang tiyan ko. Hindi. Hindi ko na kayang pigilin. Ayo, huwag ka munang umalis. May sasabihin ako sa'yo. Sasabihin ko na lang. Kailangan ngayon na. Magsalita ka na. Naghiwalay tayo. Ano? Pumayag si Linyu na maghiwalay. Hindi mahalaga kung pumayag siya o hindi. Basta ako ang nagsabing maghiwalay, maghihiwalay kami. Kinain ko lahat ng cake. Kumusta ang epekto?
Sobrang ganda. Ha 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 ha. Dapat ganyan ang gawin sa kanya. Kaya nga nagiging maawin ka. Kaya mo siya pinakawalan ng 5 mangga. Kung ako ang masusunod, kailangan kong gawing jam ang isang kahon ng mangga, at ipasok lahat sa bibig niya. Lahat ay ipapasok sa kanya. Si Lin Yu ay may sensitibong tiyan. Hindi makakain ng mangga, sa ganitong oras. Siguro nasa banyo siya. Hindi makalabas. Ha ha ha. Kami ay maliit na away lang. Yung tungkol kay Lin Yu sa balita, iyon ang tunay na kapanapanabik. Hindi mo alam. Nakita ko siyang nasa balita. Halos napatawa ako. Talagang may mata ang Diyos. Hindi nagkukulang ang kabayaran. Xiao Qiao. Talaga bang iniisip mo na ganun lang kasimple na may mata ang Diyos? Lahat ay masyadong kakatwa. Si Lin Yu ay tumatakbo mula sa hotel, ngunit lumitaw sa mataong lugar. At saka, napakabilis ng pagkalat ng balita. Parang, sinasabi mo bang may taong nagmamanipula sa likod? Baka ang matandang babae. Hindi ito ang kanyang estilo. May posibilidad ba? Baka ito ay si Qin mula sa pamilya. Si Qin Zaishi. Hindi naman ito imposible. Siya ang magiging namumuno sa pamilya Qin, si Qin Zaishi. Kung tatanggihan mo ang kasal, ayos lang. Halos naabuso pa ng ex-boyfriend. Nagsasamantala, saan man ilalagay ito sa isang lalaki na makakayanan ito. Kung ganun, ay para lang makuha si Lin Yu. Sa headline ng balita, si Ginoong Qin ay sapat na maawin. Hindi iyon posible. Alam mo ba ang isang bagay? Hindi iyon posible. Alam mo ba ang isang bagay? Maaari ko lamang sabihin. Lahat ay lampas sa iyong imahinasyon. Qin Zaishi. Ha? Ano ang sinabi mo? Si Qin Zaishi at ang kanyang kaibigan, ito ang uri ng relasyon. Sigurado ka. Kung nakita mo mismo, wala nang duda. Ano to? Isang ultimate na script ng buhay. Ang ex-boyfriend ay isang walang kwentang tao. Bakit lahat ng masama ay napapasa iyo? Sa tingin ko, okay lang naman. Wala kang lagnat. Bakit ka pa nagsasalita ng kalokohan? Ay, seryoso ako. Sa ganitong paraan, mas naging magaan ako. Baka nga, maaari ko pang gamitin ito para makaalis sa kasunduan. Paano ka makakaalis? Ito. Pwede ba to? Pwede ba talaga? Kailangan subukan. Bumalik ka na. Naghihintay ka sa akin. Hindi naman. Akala ko lang kasi. Medyo interesante ang librong ito, kaya tingnan mo. Noon, ako, naisip na sobrang boring ng librong ito. Marahil mali ang paraan kong ginamit. Liu Leiyan, kalma ka. Kung hindi, paano natin maipapatupad ang plano? Huwag kang kabahan, huwag kang kabahan. Qin Zaishi. Magmahalan tayo. Pag-ibig. Anong ginagawa mo? Nagmamahalan tayo. Hindi naman kailangan ganito kalapit ang pagmamahalan. Ganito mo pa rin ito nararamdaman na malapit. Paano na tayo sa susunod? Anong susunod? Ang mga bagay sa hinaharap ay pag-usapan na lang natin mamaya. Alam mo namang ayaw na ayaw mo sa kasal na ito. Bakit bigla kang nagbago ng isip? Ay naku. Ayos lang. Bakit mo ako tinawag? Nandyan lang ang mga reporter sa ibaba. Ayaw kong makita nila. Huwag mo akong isali sa usapan. Dahil sa nangyari sa akin, may pananagutan ka rin. Karapatan kong humingi ng pera sa'yo. Nagkakamali ka. Hindi ko kasalanan na ganyan ka na. Wala akong kinalaman dyan. Sarili mong desisyon yan. Ah. Noong una, ikaw ang nagsabi na basta matutulog ako kay Liu Leiyan, kailangan akong pakasalan ni Liu Leiyan, at magiging manugang ako ng pamilyang Liu. Ngayon, hindi mo na ito inaamin. Sinasabi ko sa iyo yung bote ng gamot na ibinigay mo sa akin noon, hindi ko pa itinapon. Pupunta tayo sa istasyon ng pulis. Hindi ka makakatakas. Walang ibang paraan kundi mamatay tayong lahat. Ikaw, may lakas ka bang makipag-usap tungkol sa mamatay tayong lahat? May kakayahan ka ba? Ako. Isang bote lang ng gamot. Ano man ang sabihin ko, ayos lang. Sa tingin mo, maniniwala ang pulis sa akin na anak ng mayaman?
o maniniwala sa'yo na isang dukha. Ikaw. Tungkol sa balita. Matutulungan kita dyan, pero kailangan mong tandaan na dapat mong isara ang bibig mo palagi. Kung hindi, maghihintay ka na lang na pag-usapan ka ng lahat sa kalye. Hoy, nanay. Yuyu. Anong nangyari? Sabi mo na. Yuyu. Pakiusap. Ililigtas mo ang tatay mo. Namatay na ang aking ama. Ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Ako. Sinasabi ko, tulungan mo si Shiching. Maraming utang siya dahil sa sugal. Ngayon, nandyan na ang mga tao. Sabi niya ayaw magbayad. Kaya, ano ba ang kinalaman niyan sa akin? Kung putulin nila ang mga kamay at paa niya, maaari kong bigyan siya ng kompensasyon. Maaari ko rin siyang tulungan na magulat sa pulis. Ngunit may utang pa siya. Hindi ito posible. Yue. Yue. Siya ang iyong tunay na ama. Hindi ka maaaring manood na lang at hindi tumulong. Hindi siya ang aking ama. Ang aking ama ay ang pinuno ng pamilya Liu, si Liu Xinshi. Tungkol naman kay Shiching. Isa lang siyang mabuting asawa mo. Ako. Alam kong tayo ay nagpapakumbaba sa iyo, pero si Shiching, talagang wala na siyang ibang paraan. Naibenta ko na ang lahat ng mga alahas na maaari kong ibenta, pero hindi pa rin sapat. Kung hindi sana ako nandito humihingi sa'yo. Anong sinabi mo? Para sa lalaking iyon. Ibinenta mo ang mga alahas na ibinigay ng tatay mo sa'yo, lahat. Kunti. Isang maliit na bahagi lamang. Binalaan kita. Lahat ng alahas ng pamilya Liu ay may marka. Kapag may isang piraso na nawala, malalaman na ng lola. Sa oras na iyon, isipin mo, paano kanya tratuhin. At saka, nais kong ipaalala sa iyo, mas mabuting agad kang humiwalay sa lalaking iyon. Dadalahin ka lang niya sa impyerno. Kung hindi mo ako susundin. Pagdating ng panahon, huwag mong sisihin na hindi ko inisip ang ating relasyon bilang ina at anak, buwan. Salita, malinaw na ang sinabi ko, paano gawin? Pumili ka na lang. Anong gagawin? Ayaw tumulong ni Yue. Yung mga pera. Ito ang mga anak mong mabubuting babae. Kahit ako, ang tunay niyang ama, hindi niya kilala. Sige. Hindi siya kumukuha ng pera. Kukunin namin ito. Walang problema. Ito ang niluto kong merienda. Tikman mo. Ha ha ha. Ginoong Liu. Alam mo na nag-aalala ka para sa iyong kasintahan. Hindi ko alam. Akala ko nag-aalaga ka ng baboy. Ngayong gabi. Ito na ang ika-4 na mangkok ng merienda, Ginoong Bai. Maaari mong ipahayag ng hayagan. Ipinaalam sa lahat ang nararamdaman mo para kay Shi. Kung tunay mong mahal si Zaishi, ako ay handang umatras ng walang pag-aalinlangan. Nagseselos ba? Naiinggit ba? Kung ganoon, sabihin mo na, tiyak na aatras ako para sa ikabubuti. Hindi naman, ngayon gabi, bawat biyahe niya, para lang akong mapaikan. Ginoong Li. Ako. Mahilig ako sa babae. Naiintindihan ko lahat. Hindi mo naman alam kung ano, ako. Ay. Ninang, Leo, huwag kang mag-alala. Maganda ang samahan ng mag-asawa, tungkol sa sinabi mo. Yung pamana. Sinasabi ko sa iyo na pag-isipan mo pa ito. Matagal ko nang naisip ang tungkol sa testamento, lahat ng ari-arian ko. At ang posisyon bilang pinuno ng pamilya Liu ay iiwan kay Leian. Ngunit kailangang maghintay, si Leian at si Zaishi ay makakapagmana lamang pagkatapos ng kanilang kasal, tungkol kay Dong Yubi. Hintayin mo na lang akong mawala sa daigdig, bago ko siya paalisin sa pamilya Liu. Kahit na hindi ko gusto si Dong Yubi, ngunit si Buyo ay anak na babae ng Xinshi. May karapatan sa mana, kung hindi siya makikipaglaban kay Leian, ibigay na lang ang 10% mula sa ari-arian ng Xinshi. Ikalawang Ginoo.
Sandali lang, medyo hindi maganda ang pakiramdam ng lola kamakailan. Gumawa ka ng isang mangkok ng bird's nest at dalhin mo ito sa kanya. Oo, ikalawang Ginoo. Wala bang bagong bili na bird's nest? Gamitin mo iyon. Sampung porsyento lang ang gusto mong ibigay sa akin. Nangangarap ka. Akin ang ari-arian ng pamilya Leo. Mukha ng gwapo, nakakatuwang tingnan. Sayang naman. Interesado lang sila sa isa't isa. Ubo-ubo. Kayo dalawa. Ano ba ang tinatago ninyong pinag-uusapan? Kakausap ko lang sa'yo, ngayong weekend. May mga bagay sa kumpanya, hindi ka ba pupunta? Ha ha ha. Oo, may mga urgent na bagay sa kumpanya, kailangan kong pumunta. Hindi na ako magiging lampshade. Gusto ng tatay na magdaos ng welcome party. Gusto niyang makilala mo ng maaga, ang social circle ng pamilya Chin. Ibig sabihin, lahat ng may kinalaman sa pamilya Chin, lahat ay darating. Anong nangyari? Natakot ka ba? Anong nangyari? Natakot ka ba? Sino ang nagsabing natakot ako? Medyo nagulat lang ako. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa mga bagay na ito, tutulungan kita. Dadalhin ba si Bai Peiran? Si Bai Peiran ang nagplano ng buong salo-salo. Siyempre nandyan siya. Kahit anong gawin ko para pasiglahin si Bai Peiran, wala siyang kahit kaunting senyales ng galit. Sa halip, minsan pa nga. Nakangiti siya ng masaya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin tungkol sa kanya, na hindi malalim ang damdamin niya kay Chin Zaishi. O dapat bang sabihin na napakahusay ng kanyang pag-arte? Posible bang nagkamali ka sa pag-unawa sa kanilang relasyon? Hindi maaaring mangyari iyon. Kung nakita mo mismo, si Bai Peiran at Chin Zaishi, ang pagkakaintindihan kapag magkasama, at ang init ng atmosfera, na hindi mo maaaring balewalain. Malalaman mo agad, na sa pagitan nila, ay may tinatagong bagay. Kaya ang plano mo, ipagpapatuloy mo pa ba? Dapat mong malaman, na kapag ginawa mo ito ay katumbas ng pagsisiwalat sa publiko ng lihim ni Chin Zaishi. Talaga bang kailangan itong gawin? Kung maihahayag ang lihim ni Chin Zaishi, ako ay makakalaya. Ano ang gagawin kay Chin Zaishi? Ano naman ang gagawin kay Bai Peiran? At ang pamilya Chin, maaapektuhan ba sila? Si Tio Chin ay talagang tumulong sa akin. Ngunit para sa sarili ko, sinira ko ang kanyang tahimik na buhay kasama si Chin Zaishi. Masyado ba akong makasarili? Nako. Bakit ang bilis ng mga galaw ni Chao Kiao? Anong nangyari? Anong nangyayari? Bakit ang pangit ng mukha mo? Wala naman. Ako nga. Medyo sumasakit ang tiyan ko. Pupunta lang ako sa banyo. Sandali lang. Kung hindi pa ako bumalik, tandaan mong hanapin ako. Nakita mo ba si Bai Peiran? Ikaw, nakita mo ba si Bai Peiran? Si Bai Peiran. Astronomiya, nasa kwartong iyon siya. Nasa ganitong sitwasyon na tayo, Chin Zaishi. Pasensya na, wala na akong magagawa. Bakit ka nandito? Nagsimula na ang salo-salo. Mas mabuting mamatay ang kaibigan kaysa sa akin. Pasensya na, Bai Peiran. Naghahanap sa'yo si Zaishi. Sabi may kailangan siyang pag-usapan sa'yo. Nandito ka ba para ipagmalaki ang sarili mo? Ngayon, ito ay para sa inyong dalawa. Paano naman hahanapin ako ni Zaishi? Sinasabi ko ang totoo. Talagang ayaw na ayaw kita. Dumating ka sa pamilya Chin. Sinira mo ang relasyon namin ni Zaishi. Bagamat napaka-open-minded ni Tio Chin. Ngunit espesyal ang aming katayuan ni Zaishi. May mga bagay na palagi kong iniiwasan, na palagi kong kinatatakutan. Pero noong araw na iyon, nang nagsalita ka,
Matagal akong naisip ko, na dapat ko nang sabihin, dapat ipaalam ko sa lahat, ang relasyon ko kay Inhi. Ngayon, ay ang pinakamagandang pagkakataon. Ito ay isang pag-unawa. Ano ba ang nangyayari sa akin? Malinaw namang ang lahat ay ayon sa plano. Gusto kong umunlad. Bakit parang masakit sa puso ko? Salamat sa palaging pagganyak sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng tapang. Itong baso ng alak. Ituring mo na itong pampalakas para sa akin. Ah, ito. Sira na tayo ngayon. Shin Zaishi, nakatikim ka ng biyaya ng magandang babae. Hayaan mong ako ang magdala ng pasanin. Kaya huwag mo akong sisihin. Sa pagkakataong ito, maghahasik ng gulo. How can I be sure that you won't walk away? Gaano karami ang pinakawalan ni Kiao Kiao? Bakit parang ang sakit ng katawan ko? Liu Leian, parehong pagkakamali. Paano ka makakagawa ng parehong pagkakamali ng 2 beses? Anong gagawin? Anong gagawin ngayon? Liu Leian, nasaan ka ba talaga? Hindi ba't napagkasunduan natin? Nailanta dito sa publiko. Tungkol ba ito sa relasyon ni Shin Zaishi at Bai Peiran? Bakit nandyan si Bai Peiran? Palagi sa salo-salo. Saan ka ba talaga pumunta? Sinabi ni Bai Peiran na dadalhin ang lahat para tingnan ang kanyang inihandang regalo. Sa tingin ko, hindi siya may mabuting layunin. Dali, sumama ka na. Narinig mo ba? Halika, halika. Nandito ang regalo. Ding 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 ding. Nandito ang regalo. Ding 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 ding. Hi. Liu. Sino yan? Hindi man lang nagbatian. Diretso nang pumasok. Tita. Si Leian ba ito? Bumalik ka na. Hindi naman siguro dahil sa pamilya Chin. Naisip na nawala ka. Kaya ka ibinalik dito, di ba? Ano bang ikahihiya ko? Sa harap ng maraming tao, kasama ang isang lalaki, na nag-uma pa. At sa mismong lugar, nahuli pa ng maraming tao. Hindi ba't sapat na ikahiya iyon, yung lalaking sinasabi mo? Siya ang aking fiancé. Ang mga engaged na magkasintahan ay nagiging malapit, hindi ito labag sa batas. Tanging ang may puso lamang. Kaya nakikita mong madumi ang lahat, ikaw. At meron pa, si Shin Zaishi at ako ay malapit sa isa't isa. Dahil sa iniisip ng tiyahin na kaiyahiya ako, mas mabuti pang tumawag kay Iyo Chin. At sabihin sa kanya nang, ikaw ay nakikiramay. Sabihin sa kanya nang, ikaw ay nakikiramay. Nagkaroon ako ng anak na nakakahiya. Halika, tumawag ka. Ikaw, batang babae, paano mo nagawang magsalita ng ganyan sa akin? Sinasabi mo ba na laban ka sa langit? May tao, ilabas siya. Dito ang pamilya Liu. Kahit naalis ako, hindi ako yun. Ikaw, pagod na ako. Matutulog na ako, kung walang mahalagang bagay. Huwag mo akong istorbohin. Si Liu Leian, ang cute na bata, nagmamalaki dahil may suporta mula sa pamilya Chin. Walang galang sa akin. Ang ibig sabihin ng sinabi niya, ay gusto niya akong paalisin, di ba? Bakit naman? Ako ang tatay niya, totoong asawa. Kahit ano pa man, hindi siya pwedeng paalisin ako. Kung magpapatuloy kang mag-ingay, pag narinig ni Lola, maaaring hindi na maganda ang kalabasan.
Wala akong oras ngayon. Walang pakialam ako sa mga kalokohan mo. Labas ka. Labas ka. Labas ka. Peste kang babae. Ako ang tunay mong ina. Akala mo makakatakas ka para yumaman mag-isa. Mangarap ka nga. Lahat kayo ay mga taga-suporta ni Leo, na naglakbay kasama niya. Pinapasalamatan ko kayong lahat, para sa inyong mga sakripisyo para kay Leo. Kaya, nanais ko na. Suportahan ninyo siya tulad ng pagsuporta ninyo sa akin at kay Zinshi. Suportahan si Leyan. Hayaan mo siyang dalhin ang pamilya Leo, na magpatuloy sa paglalakbay. Binibining Leo, hindi pa nakakaranas ng negosyo ng kumpanya, samantalang ikaw, ngunit sa pamamagitan ng sariling gusto at ayaw, pagtukoy sa hinaharap ng kumpanya, hindi ito makatarungan para sa atin, para sa grupo. Mas hindi makatarungan. Tama. Kung may dapat ayusin, ayusin na. Yung mga pamilyar sa negosyo ng kumpanya. So sa sinasabi mo, sino ang gusto mong i-assign? Siyempre ako na. Mukhang, handa ka na noon pa. Kaya't dapat kitang pasalamatan. Salamat sa iyong pagkiling sa akin. Na nagturo sa akin, na maghanda ng maaga. Ako ay, malaking shareholder ng pamilya Leo. Hindi ako sumasang-ayon. Huwag mong isipin na makaupo ka, sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Huwag mong kalimutan, na ang mga shareholders dito, ay may kabuoang bahagi, na hindi mas mababa sa iyo. Ting. Dahil sa kanya, mas bata ka pa. Hindi mo lang naisip ng mabuti, kaya nahulog ang maskara. Talaga. Sige, tingnan natin ito. Ito ang pamana ng bagong panahon. Matandang babae, may plano ka. Mayroon akong hagdang bato. Ngayon ay makikita natin, sino sa atin ang matatalo at mananalo. Ikaw, ang cute mo. Dapat noon pa man, kinuha na kita, at yung iyo. Lola, matandang babae, wala bang masama sa matandang babae? Tawagan ng 120, matandang babae. Natalo ka. Akin na ang libro. Doktor, kamusta ang lola ko? May mga pangmatagalang sakit ba ang matandang babae? Ang ugali ng pag-inom ng mga pampalusog, ibig sabihin, pagkain ng mga ginseng at bird's nest, ay kakaiba na. Kakatapos ko lang suriin ang kalusugan ng matandang ginang, at napansin, na sobra ang metal na laman ng kanyang katawan. Pansamantalang hinuha, ito ay dahil sa matagal na paggamit ng ilang mga pampaganda na may metal na sangkap, na nagdudulot ng mga palatandaan ng pagkalason. Paano nangyari ito? Maaari bang magamot ito? Bagaman ang pagkalason sa metal, ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng gamot, ngunit karamihan, ay kailangan pa rin ay metabolize ng pasyente. Ngunit ang matandang babae ay matanda na, ang kanyang mga kakayahan sa katawan, ay hindi na kasing ganda ng dati kaya. Naiintindihan ko na. Salamat sa iyo, doktor. Walang anuman. Pupunta muna ako para kumuha ng gamot. Ingatan mo ang matandang ginang. Lola, dapat ay magising ka na agad. Hindi kayang mawala ni Leyan sa iyo. Basta't nandito ako, walang sino man ang mang-aapi sa'yo. Hindi kayang agawin ni Liu Baiyu ang iyo. Pipilitin kong ilabas niya lahat. Kumilos ayon sa plano. Dalhin mo siya sa akin. Liu Baiyu. Siya ba ang tunay mong anak? Ay, hindi. Ang tapang niya talaga. Hindi siya nagsasabi ng totoo sa'yo. Lumayo ka. Hey. Ay naku, dahan-dahan lang. Ayokong magbayad ng piyansa sa kulungan. Kumusta? Natanong mo na ba? Kunin mo ito para sa pagsusuri. Sige.
Ikaw, ano ang balak mo? Ihahayag lang ang pagkakakilanlan. Sobrang mura naman para kay Liu Baiyu. Kung kaya niyang apihin si Leyan, dapat siyang magbayad ng 10 ulit. Magbabayad ng 1,000 beses na halaga. Hindi ka talaga napapahiya, anak ko. Talagang pinagmamalaki kita. Ang pamilyang Liu na ito, ngayon ay atin na. Ha 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 ha. Nakita na namin. Kung wala nang iba pa, umalis na kayo agad. Huwag mo akong pigilan sa trabaho ko. Natutuwa ako para sa'yo. Pinapalayas mo ako. Natutuwa ako para sa'yo. Hindi ba para sa iyong cute na mahal mo, na humihingi ng pera? Oo, dumating ako para humingi ng pera. Chi. Hindi siya cute na bata. Siya ang iyong tunay na ama. Bakit? Ayaw mo bang magbigay ng pera? Kung ganoon, mas malakas ako. Oh. Akala ko ba'y nanghihiya ka sa akin? Ito ang tawag na pagsasalo sa biyaya. Ginagamit ng mga magulang ang pera ng anak na babae. Ito ay tama at makatarungan. Ang perang ito, kahit ibigay mo o hindi mo pwedeng hindi ibigay. Kailangan mo pa ring ibigay. Saka na lang, ikaw na ngayon ang chairman ng Liumin. Kunting pera lang yan. Huwag masyadong kuripot. Tama ka nga. Ako na ngayon ay chairman ng Liu. Hindi naman kami humihingi ng marami. Isulat mo sa cheque mo ang 20 milyon. 20 milyon. 20 milyon. Wala akong ibibigay sa'yo kahit 1 sentimo. Ikaw. Buwis buhay na bata. Huwag mong isipin na dahil ngayon, ikaw ang chairman ng Liu. Wala akong magagawa sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, ang perang ito, kung hindi mo kukunin. Bukas ay makikipag-ayos ako sa mga mamamahayag, at sasabihin sa lahat na hindi ka anak ni Liu Zenshi. Pagdating ng panahon, nakikita ko na nandyan ka pa. Paano ka nakaupo sa posisyong ito? Ha ha ha. Ayos lang, ayos lang. Na ginagamit mo ang ganitong bagay, para takutin ang sarili mong anak. Hindi nakapagtataka na ang matandang babae, ay nagsabing cute ka. Ikaw namang ulol na babae, aakalain mong aakbayan mo ako ng ganito. Gusto mo akong saktan, kailangan mo ring alamin ang iyong kalagayan. Huwag kalimutan, nasa akin pa ang testamento ni Liu Shixen, hanggat hindi ako pumapayag. Hindi ka makakakuha ng kahit 1 sentimo. Ikaw, Ting. Pabalik ka na, Ginang. Gamit ang pangalan mo si Tiyoshi, ay nangutang ng malaking halaga sa labas. Dumating na ang mga nagpapautang upang singilin. Patay kang babae. Hindi pa tapos ang usapin ito ngayon. Hintayin mo ako. Patawarin mo na ako. Hindi ko talaga alam saan napunta ang ulat ng gene test. Hindi ako titigil hanggat hindi ko ito natatagpuan. Kailangan mo bang pilitin akong saktan ka bago ka magsabi ng totoo? Ganun ba? Ako. Sige. Kaya huwag mo akong sisihin kung ako'y magiging malupit. Ito ako, ay nako. Bakit pa? Mas mabuti pang ibigay mo na ang bagay. Para hindi ka masaktan ng gusto. At makakapagsabi rin ako kay Ginang, Liu nang tungkol dito. Isang win-win na sitwasyon. Kailangan bang maging ganito kadugo? Sinasabi ko ang totoo. Nandoon lang ang bagay na iyon, sa aparador ni Dong Yuba. Hindi ko alam kung kailan niya ito pinalitan. Nangangako ako. Oh. Ay nako, magiging abala ito. Ginoong Liu mga bagay, nasa kamay ng iyong ina. Ako rito, hindi makagalaw. Kailangan ng dagdag na bayad. Kailangan ng dagdag na bayad. Ayos lang, maghintay ka muna. Sige, tumayo ka na. Huwag nang magpanggap. Umalis na si Dong Yuba. Hihihi. Ginoong Bai, ayos ba ang performance ko? Si Dong Yuba na babae, sigurado akong inakala mong si Liu Baiyu ang nagpadala sa'yo para kunin ang resulta ng pagsusuri. Si Liu Baiyu na to, hindi na magiging maganda ang buhay niya mula ngayon. Hihihi. Yung ipinangako mong pabor sa akin. Umalis ka na muna, pagkatapos ayusin ang mga bagay, maaabot ito sa iyong card. Ayos lang. Hello, nandito na, tapos na ang aking bahagi. Ang natitira, nasa iyo na yan.
Sino ka? Pumasok ka na. Ito ay grupo ng Leo. Walang imbitasyon. Bawal ang mga tao dito. Nabulag ka na ba? Kahit ang dalagang ito, hindi mo kilala. Ginoo. Magkano ang binigay sa'yo ni Liu Baiyu para maging tuta mong bantay dito? Ni hindi mo nga alam kung sino ang nagmamay-ari sa pamilya Liu, kaya naman hindi mo na rin kailangang manatili rito. Liu Baiyu. Ang pwesto bilang pinuno ng pamilya Liu. Hindi mo kayang panatilihin. Pinuno. May malaking nangyari. Silid ng kulong. Bakit ka nag-aalala? Hindi ko alam, si Chin, bakit siya pumunta sa aking Liu group ngayon? Ano ang dahilan? Ginoong Chin. Kahit na ikaw ay ikakasal, nagpakasal si Miss Leyan. Pero hindi ibig sabihin, may karapatan kang makialam sa mga pagtatalaga sa Liu group. Ang ikalawang dalaga ay napili sa pamamagitan ng pagsang-ayon ng lahat. Bakit naman? Sabi ninyong umalis kayo, umalis kayo. Basta. Ang kapal naman ng mukha ninyo, hindi ninyo nirerespeto ang pamilya Liu. Di ba, dahil nga sa angka ninyo ay mayaman at makapangyarihan. Ipinaglalaban nyo lang ang asawa ninyo. Baka naman gusto ninyong samantalahin ang kasalang ito, para makuha ang mga ari-arian natin. Mga Ginoo at Binibini, bakit ako nakaupo dito ngayon? Dahil may isang bagay, mahalagang bagay tungkol sa Liu Group, na kailangan kong ipaalam sa mga shareholder natin. Sa loob ng mahabang panahon, sumasang-ayon ng mga shareholder kay Miss Liu magsilbi bilang punong pamilya. Dalawang kondisyon lang ang kailangan. Ginang, Liu ay tunay na anak ni Tio Liu. Dalawa, kung ikukumpara kay Leyan, Ginang, Liu ay talagang nauna nang nakipag-ugnayan. Ang negosyo ng kumpanya, siyang angkop sa posisyon sa kumpanya. Ngunit, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Kailangan ko ang tulong ng mga shareholder para linawin ito sa akin. Hindi na kailangang magpaligoy-ligoy si Chin. Sabihin mo lang direkta, kung sasabihin ko. Ginoong Liu at sa pamilya Liu, ay walang kaugnayang dugo. Ibibigay niyo pa ba ang Liu Group sa kanya? Ano ang sinasabi ni Chin Xiao? Walang kaugnayan si Miss Second sa Liu family. Hindi kaya. Ginoong Chin. Sa ilang salita lang, gusto niyang burahin ang relasyon ko sa Liu family. Sobrang pawang laro lang ba ito? Gusto mo ng ebidensya? Bigyan mo siya. Narito ang isang ulat ng pagsusuri ng Jin. Nakasulat dito ang pangalan ni Binibining Liu at walang kaugnayang dugo sa pamilya Liu, kundi siya ay anak na ipinanganak ni Ginang Liu, at ng tsuper na si Shiqing. Binibining Liu Hindi ba tama ang sinabi ko, mga kasama? Sinabi ni Qin Zaishi na wala akong kinalaman sa pamilya Liu. Hindi lang nito ni 8 ang aking ina, kundi ni 8 din ang matandang chairman. Sa ulat ng Jin test na ito, maliwanag na nakasulat, ako ang anak ng pamilyang Liu. Ang aking kaugnayan sa aking ama ay 100%. Qin Zeki, huwag mong isipin na sa ulat na ito ay tiyak na may kaugnayang dugo. Mayroon na akong plano. Ito ang iyong inihandang ulat sa pagsusuri ng Jin. Ang nilalaman sa itaas ay isinulat ayon sa iyong kahilingan. Pakisuri ito. Liu Biu. Nabawasan kita ng halaga, ngunit ako si Qin Zeki. Sa paggawa ng mga bagay, palagi akong may nakatagong plano. Ito ang tinatawag mong nakatagong plano. Mga kaibigan, si Kiyoshi ay nagtrabaho sa pamilya Liu ng maraming dekada. Masipag at tapat, maingat at masigasig. Ngayon ikaw, para pilitin siyang aminin ng isang walang katotohanang relasyon, pinagbawalan mo siya, pinagsasaktan mo siya. Tao ka pa ba? Hindi ba nasasaktan ang iyong konsensya? Walang batas na umiiral dito. Sinusundan mo ako. Bakit kailangang maging ganito ka masakit para sa sariling proteksyon lang? Hindi naman pwedeng hayaan na lang nalokohin ka ng iba. Hindi ba't dapat tayong makabawi, Ginoong Qin? Totoo ba ang sinabi ng pangalawang binibini? Siyempre hindi. Ako, si Qin Zaishi, ay tapat sa aking mga gawain. Hindi ako gumagawa ng ganitong mababang gawain. Tapat at marangal. Kung ganoon, maaari ko bang malaman kung nasaan ngayon si Shiqing? Ayon sa aking nalalaman, 3 araw na siyang hindi pumapasok sa trabaho sa bahay ng Liu. O baka naman,
Dahil sa sobrang bigat ng kanyang injury, hindi siya makalabas. O baka naman, may mga tao talagang ayaw siyang makita. Ginoong Chin, pakiusap ko. Magbigay kayo ng paliwanag. Oo, Ginoong Chin. Kung nagkamali ang binibining pangalawa sa inyo, pakiusap ilabas ninyo si Ginoong Shi. Para harapin ninyo siya ng harapan. Oo nga. Chin. Paano? Minsan nauubusan din ng salita si Chin Xiao. O baka naman, wala ka talagang paraan para mapatunayan ni Shi Ching ang iyong kalinisan. Hindi baka pinatigil ka na niya para hindi ka makapagsalita, Liu Baiyu? Huwag kang magmayabang. Hindi lang ako nagagalak. Kundi gusto ko pang tumawa ng malakas. Nagsikap ka ng gusto para pabagsakin ako. Ngunit hanggang ngayon, ikaw ang nasaktan sa sarili mong ginawa. Qin Zaishi, natalo ka. Ha ha ha. Liu Biue, masyado kang maaga nagdiwang. Hindi pa natatalo si Qin Zeki. Bakit ka nandito? Ginagawa mo ito para sa akin. Nasa gitna ka ng laban para sa Liu. Hindi ko maiiwan ka bilang isang takas. Lalo na't ito ay talagang laban ko kay Liu Baiyu. Maghintay ka lang at panoorin ang palabas. Kung ganoon ay, susunod na lang ako. Mga ginoo at ginang na mga shareholder, alam ko na ang nangyari ngayon ay nagdulot ng kaguluhan sa inyo. Ako at si Liu Baiyu ay pinalaki ninyo. Ang damdaming ito, hindi maipapaliwanag sa ilang salita, ngunit ang damdamin ay malalim. Hindi nangangahulugang ang dugo ng Liu ay maaaring malito. Ito. Ngunit ang genetic testing report ng ikalawang ginoo ay talagang nagpapakita na ang ikalawang ginoo at ang matandang chairman ay may kaugnayang dugo. Hindi naman tayo pwedeng hindi maniwala, di ba? Ang genetic testing report ay pwedeng ma-forge. Pero bakit ang kay Qin Xiao ay peke, samantalang ang kay Liu Biu ay tiyak na totoo? Liu Leiyan, akala mo sino ka? Bakit ka nandito at nag-uutos? Dahil dito. Ngayon, sasabihin mo pa ba na ikaw ay anak ng Liu pamilya dahil dito? Isang walang kwentang video. Gusto ko lang patunayan ang aking pagkakakilanlan. Sobrang pambabula na ba ito? Ito ay si Dong Yuba at Shi Qing. Hindi mo ba napapansin? Napansin ko na. At ano ngayon? Itong video. Ito ay pagkatapos mamatay ng ama. Na aksidente mong naitala sa silid aklatan. Ay, sino ang nakakaalam kung sila ba ay nagsama lamang pagkatapos mamatay ng ama? Talagang nagmamanikula ka lang. Nahuli ang magnanakaw. Nahuli ang mga nagkakasala. Kung gusto mo akong paniwalain, may relasyon na ang ina at si Shi Qing. Kailangan mong magbigay ng totoong ebidensya. Isang video. Hindi ako naniniwala. Oo nga, Ginoo. Ito ay may kinalaman sa hinaharap na pag-unlad ng grupo. Kailangan ng konkretong ebidensya. HMM. Sa isang video lamang. Talagang mahirap makumbinsi. Kayo. Mayroon pa ba kayong iba? Kung wala, lumabas ka na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Ikaw. Mahirap talunin si Liu Baiyu. Mukhang hindi ito ang tamang araw. Lumabas. Ikalawang dalaga, magbigay ka naman ng sagot. Tama nga, totoo ba talaga ang sinasabi ng dalagang ito, Ginoo at si Shi Qing? Ano ang gusto ninyong marinig? Sinabi ko na. Kung may ebidensya, ilabas mo. Wala, manahimik ka. Ano ba yan? Para sa akin, ang dami niyang tinatago. Baka naman, talagang cute siya. Mag-ingat ka, baka marinig ka niya. Hey, anong ikinababahala mo? Bakit ka nagmamadali? Dumating na ang ginang. Kailangan niyang makita ang ikalawang dalaga agad. Lahat ay umalis na. Kaya nga, ayaw mong umalis. Para lang maghintay sa pagdating ni Dong Yuba. Qin Zeki. Hintayin mo na lang ang magandang palabas. Liu Leiyan. Qin Zaishi. Puno ng pamilya, dumating na ang ginang. Sabi niya may mahalagang bagay na kailangan ka. Hindi tatanggapin. Paalisin mo siya. Bakit ka nandito? Sira ka na ba? Sira na ako. Dahil sa'yo, ikaw na masamang bata, pinapabaliw mo ako, para lang makuha ang posisyon ng ulo ng pamilya Liu. Kahit ako, pinapabayaan mo.
Ano bang pinagsasabi mo? Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Huwag ka nang magpanggap. Binigyan mo ng banta si Shiching. Pinipilit mo siyang ibigay. Ulat ng pagsusuri ng Jin. Mga bagay na ibinigay. Alam ko na iyon. Alam ko rin. Ginawa mo ang lahat para makuha ang posisyon ng pamilya. Kahit ang buhay ko ay hindi mo inisip. Mukhang na brainwash ka ni Shiching. Sigurado akong may utang siya sa labas, na kailangan mong bayaran. Kaya nagawa mo ang lahat ng ito. Kahit na ganito, ikaw pa rin ang nagpilit sa akin. Kung naglaan ka ng pera, hindi sana siya nagkaroon ng ganitong mga problema. Ikaw, isa kang puting mata na lobo. Puting mata na lobo. Parang masangkop ang salitang ito, para sa iyo, di ba? Noong mga panahong iyon, hindi ba't naghahanap ka ng kayamanan ng pamilya Liu? Ikaw ba ay ikinasal sa ama? Alam mo namang, may anak ka na kay Shiching. Ngunit niloloko mo pa rin ang ama. Pinipilit mo siyang pakasalan ka. Pati na rin ang pagbibigay kay Shiching ng pekeng pagkatao. Ang dahilan ay, upang makapasok siya sa pamilya Liu ng maayos. Nakipagrelasyon ako sa iyo. Ikaw. Ikaw. Ano bang ikaw? Paano? Paano mo nalaman? Gagawin ko rin ito para sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo. Bakit ko kailangang magpakasal sa pamilya Liu? Hindi ba't gusto ko lang na pagkapanganak mo, ay magkaroon ka ng magandang buhay? Para sa akin. Kapag nahayag ang aking pagkatao, maging mula sa isang mayamang dalaga, ay magiging cute na illegitimate child ako. Ito ang ibinigay mo sa akin, ang mga araw na palaging pinuproblema ako. Huwag mo akong gawing dahilan. Sobra kang gaaman. Para lang matupad ang sarili mong pagnanasa, hindi mo iniisip ang tama o mali. Ikaw. Na ganito ang sabihin sa akin. Hindi lang ako basta-basta magsasalita ng ganito sa'yo, papalakasin ko pa ang pag-alis mo. Vixen Team. Kayo, mga tiyuhin at tiya, sa pagkakataong ito, mayroon pa bang ibang sasabihin, mga ginoo? Kagabi ay isang hindi pagkakaintindihan. Nagalit ako at ang aking ina. Mga kalokohan. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Huwag na kayong magpaliwanag. Narinig na namin lahat. Ikalawang ginoo. Mas mabuti pang ipasa mo ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Palayain mo na, para hindi kumalat ang balita, at maging katatawanan. Sa huli, ang maaapektuhan, hindi lang ikaw. Dahil sa ilang salita, nasa panig na kayo ni Liu Leian. Hindi ito maaaring mangyari. Paano ako napunta sa ganitong kalagayan? Chairman, may mga pulis sa labas. Sinasabing gusto nilang makipag-usap sa inyo at sa misis ninyo, tungkol sa ilang impormasyon, mga pulis. Ito. Anong nangyari dito? Kumusta? Anong sinabi ng pulis? Ano pa nga ba ang masasabi? Wala kundi hikbiin kaming hanapin si Shiching agad, para ibalik niya ang mga alahas ng pamilya Liu, lahat ng ito. Pero yung mga alahas, nabili na ba talaga? Bakit muling nahabol si Shiching? Sinasabi ko na sa'yo noon, yung mga alahas na ibinigay ni Dad sa'yo, may marka ng Liu family, hindi pwedeng basta-basta ibenta, pero ikaw lang. Ang nakakaalam nito, binenta ko ang mga alahas. Paano naman nalaman ng pulis? Si Liu Leian. Siya ang nagsumbong sa pulis. Kaya, alam mo na. Pinapanda ni Liu Baiyu ang mga tao para sundan ako, HMM. Alam mo na gagamitin ko ang pagsusuri ng Jin, para patunayan ang pagkakakilanlan ni Liu Baiyu, at saka mo pinipilit si Bai Peiran, tapos pinilit mo si Bai Peiran, na suyuin si Shiching, para magmukhang si Liu Baiyu, ang utak sa likod ng lahat, tapos nag-report ka sa pulis. Pinilit si Shiching na magtago, hanggat hindi makita ni Dong Yuba si Shiching. Paniniwalaan niyang si Liu Baiyu ang may gawa, labanan si Shiching. Kaya tiyak na magkakaroon siya ng pakiramdam ng panganib. Pakiramdam ng panganib na lumalala, madali na siyang makapagsalita ng hindi nag-iisip, at pagkatapos si Dong Yuba, ay magiging sabik na hanapin si Liu Baiyu para magpataw ng parusa. Ang ebidensyang gusto mo, madali lang matulog. Walang anumang ebidensya, walang sino man ang nagsabi, mas kapani-paniwala kung mula sa bibig ng taong sangkot. Talagang walang puwang para sa pagkakamali, walang nakakalusot. Pasensya na. Natatakot din akong hindi magtagumpay ang plano. Pasensya na, hindi sapat iyon. Gusto ko ng ganitong paghingi ng tawad. Ako. Pupunta ako sa lola.
Ano ba talaga ang ginagawa ko? Muli akong kasama si Chin Zaishi. Magkasama kami. Dumating si Leian sa bar. May mga impormasyon na ako tungkol sa investigasyon na pinagawa mo. Nang marinig ni Shiching na hinahanap siya ng mga pulis, patuloy siyang nagtago dito sa maliit na bar na ito. Yung silid na iyon sa harap ay isang maliit na kasino. Simula nang pumasok siya, hindi na siya lumabas. Ano na ang tungkol sa Bird's Nest? Tinanong ko na ang kusina. Sa panahong ito, ang pagbili ng Bird's Nest ay talagang nasa ilalim ni Shiching. Ibig sabihin, ang tungkol sa lola ay hindi may iwasang konektado kay Shiching. Kung gusto ni Shiching, palitan ang Bird's Nest ng matandang ginang, maaaring sabihin na napakadali nito. Si Shiching ang lumabas. Kung ayaw niyo maglaro, tapos na. Mula ngayon, pera ng pamilya Liu ay akin na. Ngayon inilalagay ko ang salita ko dito. Mula ngayon kayo na ang magmamakaawa sa akin. Hindi na ako babalik, tanga. Ay, anong gagawin mo? Pupunta ako kay Shiching. Nabaliw ka ba? Pero kailangan kong linawin kay Shiching. Hindi siya maihiwalay sa usapin ng pugad ng langgam. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Hoy hoy, sige na, sige na. Alam kong nagmamadali ka ngayon. Gusto mong hanapin si Shiching para linawin. Hintayin mo. Hahanap ako ng security para sa'yo. Sabay tayong pupunta para linawin yan. Sige. Mabait na tao. Mula sa akin, nakatanggap na kayo ng maraming pera. Ngayon ay sinasabi niyong wala na akong pera. Maghintay kayo sa akin. Isang araw, mabilis akong magkakaroon ng pera. Kapag namatay na ang matandang ito, ang pera ng pamilya Liu, akin lahat yan. Kung gusto mong gamitin ang pera ng pamilya ko, kailangan mo munang tanungin kung papayag ako. Bilos inyo, delikado si Leian na mag-isa. Hello, Leian. Huwag kang mag-alala, alam na, ang pinagmulan ng lason ng matandang babae, mas madali nang mag-alis ng lason. Binigyan ko na ang matandang babae, ng kaunti, pansamantalang pang-alis ng lason. Ngunit, para sa kaligtasan, kailangan pa rin magpahinga sa kama ng kaunting panahon. Basta't okay ang lola, ayos lang. Walang masama, di ba? Ayos lang ako. Salamat sa iyong pag-aalala. Nag-aalala ako sa iyo palagi, pero ikaw, napakamalamig sa akin. Chin Zaishi, huwag kang ganyan. Hindi tayo dapat magsagawa ng ganito. Bakit hindi dapat? Gusto kita. Gusto mo rin ako. Ayoko sa'yo. Hindi mo ako gusto. Ano naman ito kung ganoon? Chin Zaishi, tama na ba ang kalokohan mo? Totoo bang gusto mo ako? Huwag mong kalimutan, naghihintay pa rin sa'yo si Bai Peiran. Ano? Ano ang kinalaman nito kay Bai Peiran? Wala bang koneksyon? Hindi ba kayo ni Bai Peiran magkasintahan? Kitang-kita ko kayong dalawa. Nagmamasid lang kami sa mga larawan, at ang mga tao sa larawan ay si Lin Yuzai. Sandali lang. Sinasabi mo na ang tao sa larawan ay si Lin Yuzai. Ibig sabihin, ang balita rin, ikaw rin ang may kagagawan. Ngayon, maari mo akong nakakabati-bakita ng maayos. Kunin mo na yung mga kalat mo. Huwag mong itapon dito. Alam mo ba kung sino ako? Pati na nga sinasabi mo sa akin ng ganito. Ilang ulit na bastardo. Alam ko. Hindi lang ako ang nakakaalam. Alam ng buong mundo. Ting, ikaw. Anong ikaw? Bilis, umalis ka. Ayoko makipag-usap sa isang walang kwentang anak. Baka mahawa pa ako. Sila'y lahat akong inaakusahan na bastardo. Ngunit malinaw na ikaw. Siya ang tunay na salarin.
Bakit kaya mo, nakakaligtas sa lahat, naninirahan dito, na hindi maabala ng kahit ano? Gusto mong magpanggap na baliw? Tama ba? Susuportahan kita. Hindi ako nababaliw. Hindi mo ako dapat dalhin sa ganito, mundo. At hayaan akong pasanin, ang pangalang masama. Sinasaktan kita, nagmumulto si Chi Dayon, mas nagmumulto si Liu Leian. Hintayin mo. Sila ay magiging katulad mo. Para sa aking pagdurusa, magbabayad ng presyo. Nasaan ang alak? Gusto ko ng alak. Nandito si Linyo. Ikaw, tamad ka. Hindi mo man lang mapakontrol ang isang babae. Bakit hindi ka na lang mamatay? Sige na. Sa'yo ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa iyo, Liu Leian at Qin Zeki, hindi sana sila nagkatuluyan. Ang yaman ng pamilya Liu, hindi sana mayroong kumuha sa akin. Naiinis ka kay Liu Leian. Ha. Hindi lang galit. Gusto ko rin siyang patayin. Gusto ko rin siyang patayin. Bakit hindi? Tayo na lang. Sama-sama. Liu Baiyu. Naalala mo ba ang gamot na ito? Ngayon, ikaw na ang susunod. Ginang, Liu, talagang kalmado ka, mukhang. Sanay ka na sa ganitong bagay. Sanay na ako. Nakuha mo na ang layunin mo. Maaari na ba akong umalis? Huwag kang magmadali. Kahapon ng gabi, hindi ba ito naging masaya? Gusto mo bang ulitin ito? Nandito si Linyo. Huwag kang masyadong lamabis. Kung pipilitin mo ako ulit, mag-uulat ako sa pulis. Mag-uulat sa pulis. Sige, mag-ulat ka. Walang problema, makakulong ka ng ilang taon. Pero, yung mga mamamahayag, hindi pa nila ako nakakalimutan. Marahil. Maaari pa akong magbigay sa kanila ng ilang material, tulad ng anak na babae ng mayaman, naging isang nalugmok na babae, kasama ang isang estrangherong lalaki, sa hotel sa isang gabi ng pag-ibig. Sa palagay ko, tiyak na interesado sila. Ikaw, paano mo maaring maging ganito ka mababa at walang hiya? Walang hiya. Hindi ito na pinagawa mo sa akin, kay Liu Leian. Bastardo. Naglakas loob kang saktan ako. Pinapayagan kitang saktan. Saktan. Ay, akala mo pa na ikaw si Miss Liu Er. Sinasabi ko sa'yo, ngayon nandito ka sa akin. Hindi ka pa nga kasing halaga ng isang babae. Anong gusto mong mangyari? Simple lang. Bigyan mo ako ng 10 milyon. Ibabalik ko ang video sa'yo. Kung hindi, maghanda ka na lang na mailabas ang video, at panoorin ng mga lalaking iyon, na may bayad.
Hindi masaya. Magsisinungaling ba sa atin si Shiching? Bakit ang tagal ng gamutan? Ang lola ay, wala pa ring senyales na madyay gising. Huwag mag-alala, hindi niya akalain magsinungaling si Shiching. Pero, ang seremonya ng engagement, malapit na itong magsimula. Pagdating ng oras, hindi ba, kailangan kong maglakad sa pulang carpet mag-isa. Huwag mag-alala, sa pinakamasama, ipinahiram ko sa iyo ang tatay ko. Hayaan mo siyang samahan ka, siguro ayos na iyon. Kung malaman ni Tio Chin, magsasabi na naman siyang hindi ka mapaggalang, kahit siya'y kaya mong ipagkanulo. Walang magagawa, sino bang labis na nagmamahal sa asawa? Tama. Sino ang asawa mo? Bungang-bunga. Nasaktan ang lola. Sige. Liu Leian. Bakit nga ba? Gusto kong maging parang daga sa kalsada, na tinatawag na patayin. Pero ikaw, ay masaya at masigla, na minamahal ng lahat. Dahil nandito na ako sa impyerno. Kailangan kitang dalhin sa libingan. Ay. Narito ang 10 milyon. Ibigay mo sa akin ang video. Talagang nakakaaliw. Ang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Kahit gaano pa tayo kaba, mas mabuti pa rin ito kaysa sa atin, mga simpleng tao. Huwag nang mag-aksaya ng salita, ibigay mo sa akin ang cellphone. Isang cellphone ang ibinigay ko sa iyo. Ngayon na may 10 milyong ito, anong cellphone ang hindi mo mabibili? Hindi. Bakit mo ako tinitingnan? Hindi mo naman akalain, may backup pa ako, di ba? Huwag mag-alala. May tiwala ako sa sarili ko. Kung sinabi ko, gagawin ko. Hindi tulad ng ibang tao. Napabago-bago. Mayroon pa akong 5 milyon dito. Gusto mo ba? Samahan mo akong dumalo sa isang selosalo. Ang 5 milyong ito ay para sa iyo. Nagawa. Talagang malakas ang hatak ng pera. Shinzeki, dinala na ang buong butik para makapili ka ng libre. Gusto mo bang pumili? Sabi ni Zaishi, ayaw niyang magkaroon ako ng panghihinayang. Sige na, ayaw kong kumain ng dog food. Zaishi, kung ano-ano, bakit hindi ka na lang magpakasal? Diretso na lang sa kasal. Sabi ni Zaishi, isang beses lang tayo magpapakasal. Dapat may kasiyahan ito. Sige, nagkamali ako, hindi ko dapat tinanong. Subukan mo itong ito. Wow! Tunay nga. Ang tao ay hinuhusgahan sa pananamit. Leian, kapag suot mo ang damit na ito, parang ikaw ay isang prinsesa na lumabas mula sa isang kwento. Ibig mo bang sabihin na sa araw-araw, ako ay isang Cinderella? Hindi. Ikaw ay nasa isip ng pag-ibig. Tandaan mong isuot ito. Hindi ba't sinabi natin, pupunta sa salo-salo, bakit mo ako binigyan ng isang uniforme ng waiter? Paano ka makakapasok kung hindi mo ito suot? At ikaw? Ako? Siyempre kailangan kong pumasok ng maayos, sa harap ng lahat. Congratulations! Ay salamat. Congrats, Jin Xiao. Sa wakas, nakuha mo na ang magandang dalaga. Salamat. Bakit nakatayo ka lang dyan? Dali, puntahan mo na siya. Leian, ang ganda mo ngayon. Nahuli namin si Lin Yu. Nasa likod na bakuran siya.
Pakawalan mo ako. Hindi naman ako gumawa ng masama. Bakit niyo ako hinuhuli? Bitawan mo. Pakawalan mo siya. Oy. Hindi ba ito ang dati kong girlfriend? Si Senyorita Liu ba yun? Hindi ko inakala na kapag nakasuot ng gown. Ang ganda pala niya. Kung alam ko lang. Dapat noon pa lang. Pinatulog na kita agad. Ay, ganito na lang. Hindi na siya ang magiging tao dito. Dapat noon pa, ay natulog ka na. Ay, ganito na lang hindi na. Siya ang magiging tao dito. Itapon mo ang taong ito. Hindi siya welcome sa pamilya Chin. Liu Leian Chin Zaishi. Akala ninyo wala na ako. Ayos na ang lahat. Huwag kayong mangarap. Hindi pwede. Hindi talaga, hahaha. Kung hindi dahil sa 5 milyon yun, akala ninyo gusto kong pumunta. Hoy, Liu Baiyu. Nagawa na ang mga bagay. Kailan mo ibibigay sa akin ang 5 milyon? Nandyan si Ting Linyo. Bobo ka pa rin. Anong sinabi mo? Hoy. Liu Baiyu. Ikaw, maliit na cute, nangangahas ka pang humingi sa akin. Bobo. Talagang akala mo ibibigay ko sa iyo ang pera. Lola. Hindi mo ako kailanman pinabayaan. Kahit na alam mo, ako ang pinakaangkop na mamahala sa pamilya Liu. Pero nananatili kang matigas ang ulo. At ayaw mo akong bigyan ng pagkakataon, kaya kailangan kong ipaglaban ito ng mag-isa. Ngayon ang engagement ceremony ni Liu Leian. Gusto kong gawin siyang akin. Matagal na kayong magkapatid. Kailangan na ring magbigay ng regalo bilang pasasalamat, ngunit natatakot akong hindi tatanggapin ni Leian. Kaya kailangan kong humingi ng tulong mula sa iyo, Lola. Itong bote ng alak ay inihanda ni Liu Leian at Jin Zaishi. Subukan mo muna ito. Susunod, pakiusap si Chin at si Ginang, Liu na maghiwa ng cake para sa atin. Ayon sa surveillance, maliban sa silid at hardin, hindi nagpakita si Lin Yu sa kahit anong lugar. Ngunit palagi kong nararamdaman, hindi siya maaaring dumating lang para magtrabaho sa pamilya Chin ng ganoon kadali. Siguradong may iba pa siyang layunin. Ano ang gagawin natin? Kung hindi, dapat nating suriin ang buong bahay. Hindi pwede, matatakot ang mga bisita. Huwag kang magpaka-emosyonal. Kumuha ka ng cake. Tingnan mo ito. Napansin mo bang may kulang? Sinasabi mo ba si Liu Baiyu? Nawala na si Liu Baiyu sa posisyon ng pinuno, at nahuli ang kanyang pagkakakilanlan bilang illegitimate child. Siyempre, galit na galit siya sa'yo. At saka, ngayon ang kasal na pagtatalaga. Ngunit hindi siya nagpakita. Hindi mo ba ito nakakapagtaka? Sinasabi mo bang ang pagdating ni Lin Yu ay maaaring may kinalaman kay Liu Baiyu? Gusto niya tayong saktan. Halika, halika, lahat, mag-picture tayo ng sabay-sabay. Lumapit ka sa kanan ng kaunti.
Sige, 3, 2, 1, ngiti. May sunog sa labas. Liuyo, ang tagal na nating hindi nagkita. Liu Bayo. Ngayon ang aking kasal. Hindi kita inimbita. Huwag kang ganyan, huwag akong iwasan. Saan ka man sa libu-libong milya. Oo, tayo rin. Dating magkakaibigan. Nandito ako para magbigay ng regalo. Dapat lang, di ba? Ngunit, kinuha mo ang dapat sana, na posisyon ko bilang pinuno ng pamilya Liu. Mukhang talagang wala namang mga bagay na maaari mong pagtuunan. Bakit ka nandito? Umuwi ka na agad. Hindi ka welcome sa pamilya Chin. Anong welcome pa? Nandito na ako. Lalo na't nandito ako ngayon. Nandito ako para magbigay ng regalo. Mas mabuting tingnan muna kung ano ito bago tayo mag-usap. Liu Baiyu. Nang ahas ka talagang saktan ng lola. Nabaliw ka ba? Haha. Ngayon, sinasabi mo na siya ang aking lola. Sandali lang. Ako ay isang anak sa labas. Si Dong Yuba at iba pa, ay may lihim na relasyon. Siya, si Chi Daiyun at ako, ano ang relasyon namin? Bakit hindi ko siya maaring patayin? Ikaw, baliw na babae, agad na pakawalan ang lola. Pakawalan mo siya. Nangangarap ka. Ngayon, hindi lang kita papatayin. Gusto ko rin, isama kayong lahat dito sa libingan. Liu Baiyu. Akala mo anong magagawa mo? Akala mo ba ang seguridad ng pamilya Chin ay walang silbi? Tumakas. Bakit ako tatakas? Nakaayos na ang lahat. Malapit nang maging isang dagat ng apoy ang pamilya Chin. Liu Biue, huwag kang ganyan. Hindi pa naman umabot sa ganitong sitwasyon. Basta't pakawalan mo ang lola. Maaari akong humingi ng tulong kay Tio Chin. Maaari akong humingi ng tulong sa pulis. Ha ha ha. Huwag mo nang banggitin yun sa akin, yung patay na matandang babae. Sobrang mas magaling ako sa'yo, ngunit siya ay mahal ka. Hindi lang siya nagbigay sa'yo ng pinakamagandang kasal, mula pagkabata, kundi ibinibigay pa ang buong pamilya Liu sa'yo upang pamahalaan. Bakit naman? Tanungin kita, bakit naman? Ang ganitong pagkiling, talagang nakakainis na. Huwag ka nang mag-aksaya ng salita. Pakawalan mo agad ang lola. Kung hindi, huwag kang magalit sa akin. Gusto kong makita, sino ang hindi magalang sa kanino ngayon? Liu Baiyu, ano ang balak mo? Si Chin Zeki at ang lola. Pumili ka. Kung pinili mo ang lola, kailangan mamatay ang iyong kasintahan. Ngunit kung pinili mo si Chin Zeki, kaya ang iyong lola ay magiging isang uling na lamang. Ha 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 ha. Liu Leiyan, mamatay ka na. Liu Leiyan, mamatay ka na. Zaishi, kumapit ka. May tao na, bilis, may tao na. Tawagan mo ang ambulansya. Huwag kang umiyak, Leiyan. Ha ha ha. Liu Leiyan. Pareho tayo. Wala na tayong anuman. Patay na si Chin Zaishi. Patay na rin ang lola. Sa wakas, katulad mo na ako, wala nang anuman. Ha ha ha. Liu Baiyu. Itong baliw. Siguradong mapupunta ka sa impyerno. Sa impyerno. At ano kung ganun? Basta masaktan ka lang. Wala akong pakialam sa kahit ano. Lalo na kung sa impyerno. Kasama pa kita doon. Mangarap ka lang. Mga demonyo lang tulad mo, ang mapupunta sa impyerno. Liu Leiyan, Chin Zaishi, niloko niyo ako. Papatayin ko kayo. Akala mo ba ang plano mo ay talagang perpekto? Noong una pa lang na, lumabas si Lin Yu. Nagsimula na akong magduda. Sa bawat galaw mo, alam ko na noon pa. Nakakalabas mo lang sa kwarto. Pinapanta ko na ang tao para kunin ang lola, tungkol sa mga larawan sa telepono. Matagal nang nakakabit ang telepono sa internet dito. Na naayos na.
Tama. Hindi ka namatay. Hayop. Siyempre gusto mong mamatay ako. Nabigo. Lubos na nabigo. Lubos na nabigo. Ketchup. Leyan. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Anong paliwanag pa? Sabi pa nga natin ako ang magiging pain. Pero hindi mo tinupad ang salita mo. Ang dahilan kung bakit nauuna kang kumilos. Hindi ba't nag-aalala ako para sa'yo? Kung sakaling magpakitang gilas si Liu Baiyu ng ibang mga treat, edi wala na akong asawa. Sino bang nagsabi na ako ay talagang asawa mo? Ito ay kasunduan lamang. Hindi ito kasal. Sabihin natin kay Dad na pupunta na tayo para kumuha ng lisensya. Huwag.